Pakinig ng salita ng Panginoon. Pakitaas na po ang mga may Bible. Man! Yung wala po, pakitaas din po. At sabay pumalakpak sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At kayo po ba'y napagpala sa patotoo? Amen! Amen po ba? Amen po. So, ready na po ba tayo? Meron po ba kayong notebook? Meron po! Para isulat? So, di po tayo computer, kahit computer ay naglalag. So, ito yung kauna-unahan nating teaching. Bagamat gusto ko mag-conclude na medyo mabahaba that Sunday, pero ito po ay magkakaroon ng series teaching. So, ito yung part 1. Sa part 2 ay papapakinggan natin ngayon yung sa araw ng linggo. So, puri ng Panginoon. Ating topic po sa araw na ito ay the dimension of crossover revelation. So, meron po yung tinatawag na dimension. Amen po ba? So, bago yan, tayo muna tumayo. Tayo po tayo. At tayo manalangin. Oh, hallelujah. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. I just thank you for the now word, proceeding word, fresh revelation, anointing and wisdom. Increase the capacity of our spirit to receive the now word comes from you. Increase, Lord, upon our understanding upon your word and revelation, O God. As we partake, as we go deep, Panginoon, in the dimension of crossover revelation, I just thank you, Lord, that this night is a victorious night. This night is a night of understanding, Lord, more of heaven, more of you, in Jesus' almighty name. Amen and amen. Panginoon. Okay, kailangan nyo po itong maunawaan para lalo po kayong mapagpala pag napakinggan nyo po yung araw ng Sunday. Kasi actually sa araw ng Sunday, ilan lang yung slide doon. Yun yata yung pinakamaikli kong PowerPoint, yung araw ng Sunday. So, but pag sinabi pong the dimension means, kung sabi ko nga, like kung tinuturo ito sa first step, dimension ay tinuturo doon sa yung weight or yung height, So ngayon titingnan natin, pag sinabing dimension, iba yung nakikita mo, iba yung nakikita ng ibang tao, lalo na pag sa spiritual realm. Amen. So dimension means spiritual realm. At hayaan natin atin tong dandahanin by the guidance of the Holy Spirit. Let's read in Matthew 16-19. Naalala ko lang, habang binubuo ko itong message, yung mensahe nito, alam niyo ba yung team na ito, yung text na ito yung team natin last year. Open Heaven, Keys to the Kingdom. Yes. At habang ginagawa ko siya, binubuo ko siya, bago tayo mag-crossover, kailangan muna natin itong maunawaan, mapasadahan, before natin makita yung kagandahan ng kapahayagan ng patungkol sa crossover. Amen po ba? Amen. Now, in Matthew 16:16, this text ay, ito yung text, when you read in verse 15, 14-13, nagtanungan sila kung sino ang Panginoon. Kayo, sino ako ng tanong? But si Peter lamang was the leader of the apostle, ang nakasagot ng accurately because ang Panginoon ni-reveal sa kanya. Amen. Amen po ba? Now, ito po ang sagot. Sabi ni Simon Peter answer, "You are the Messiah." Ibig sabihin, the Son of the living God. So, makinig, para mas lalo tayong maging productive, mabunga, we should understand first kung sino ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Ulitin ko kung sino ang Diyos. Amen po ba? Again, ano sabi ni Peter? Simon Peter answer, "You are the Messiah, the Son of the living God." Next, anong sabi? 17. Jesus replied. Tingnan niyo po. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Kanina, nasa James kami, kahit anong ganda ng preparation ng message, without the God-given revelation directly sa bawat isa, there's no power.
Because yung revelation na galing sa Panginoon, ay sadyang kakaiba. Because Peter was a fisherman, but si Peter lamang ang kinausap ng Panginoon na accurately, na masabi niya, you are the Son, the living God. At ang sabi ng Panginoon, kinumpirm ng Diyos. Sabi mo kinumpirm. Maraming mga ating napapakinggan message ay pag walang confirmation galing sa Panginoon is not the message of God. Pastor, paano malalaman na yung message na galing kay Lord, yung mga kapahayagan galing kay Lord, ay galing talaga kay Lord? Una, kinukonfirm ng salita ng Diyos. Binabalidate ng salita ng Diyos because the Word of God is God. At ang nagbalidate sa sinabi ni Peter was God. His name is Jesus. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. That's why, pinamagatan ko siya, the dimension of crossover revelation. Kailangan natin mag-crossover ng revelation. Not just crossover, because pag sinabi crossover, tatawid, tumawid. Kaya nga, kung nakita nyo po, binuo ko po yan, by God's grace, may nakalagay, embracing our God-given destiny. At ang God-given destiny natin is araw-araw magpartok tayo ng revelation galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At para di tayo maligaw, always we ask first God. Amen po ba? Amen. Now, next, ano sabi rito? Balikan mo muna. But my Father in heaven, Lex, tingnan niyo po, 18, 19. And I tell you that you are Peter. And on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. Sabi niyo, Peter, makinig, kaya kailangan natin sa ating pag-crossover, alam natin na meron tayong susi. Amen po ba? Meron tayong kiss. Verse 19, anong sabi? I will give you the kiss of the kingdom. Kahit po tayo ay mag-crossover, kung wala po tayong kiss, di tayo masama-sama makakapasok. Amen po ba? Amen. That's why I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. I will give you the keys of the kingdom. Amen po ba? Amen. I will give you the keys of the kingdom. Ito po yung naunawaan ko na aking sinishare sa inyo na all message comes in one. The word na pagkahari ng Panginoon or the kingdom. And the kingdom and the keys is in the kingdom. Ang tinatawag natin dito ay laws and principle. At in the kingdom, there's a king. Amen po ba? And his name is Jesus. Yes. At pag sinabi mong Jesus, his name was powerful. Yes. Yeah, in my name, you will cast out demon. And his word is so powerful. Yes. By the word of God, I send my word and heal them. And by the blood of Jesus, there's a covering. Amen po ba? Amen. Now, iiwan na natin ito at tayo ay dadako ngayon sa itong pag-usapan natin ay the dimension of crossover revelation. Amen po ba? Amen. Church, gusto ko kayo encourage. Bago tayo, at sabi ko sa mga leaders, kayong lahat ng mga leaders ay pag-aralan yung salitang crossover, embracing our God-given destiny. Huwag nyo pong puputulin. Ulitin ko po, huwag nyo pong crossover na kukunin nyo. Dapat maunawaan nyo bakit pinapa-embrace. Ang iba, nag-crossover nga pero hindi nila embrace. So when we are crossover, embracing, that's the word embracing ay napaka-importante po sa title na yan. Embracing our God-given destiny. Amen po ba? And this is our destiny. We embrace our destiny. Amen. Number one, na gusto kong ilatag sa inyo, na kayo ay nakikinig ngayon, don't just carry the message. Wag lang i-carry yung message. Ulitin ko again ha, don't just carry the message, but also, but carry also the purpose. Ano yung purpose ng crossover? At sa araw ng linggo, papahyawan ko po, naalala nyo yung Mark chapter 4, verse 35 to 41, pagkatapos ng Panginoon magpagaling, mag-preach sa thousands ng tao, sabi ng Panginoon, let's go to the Garazin. Garazeno sa Tagalog. Tayo'y tatawid. Pero bago sila tumawid, katakot-takot na bagyong hinampas sila. Nabasa niyo yun? Katakot-takot. But that's the very word doon sa Tagalog.
tumawid tayo. So, pag sinabi ng Lord tumawid tayo, we need to embrace. Pinapatawid tayo ng Panginoon. That's why, for me, as a your pastor, ang Sapa, I call it as a Goshen. Tayo ngayon ay nilalabas ng Panginoon sa Goshen at gusto ng Panginoon pumunta tayo sa Promised Land. Ako lang ibang tinawag na kundi na Kanaan. At tayo po ay papunta ng Kanaan. But bago tayo makapunta ng Kanaan, katakot-takot na crossover. Wala po itong pinagkaiba sa pangyayari ng the time na nung sila Moises ay lumabas sa lugar ng Goshen. Goshen is in the place, a city within a city, because Goshen is under the Egypt. Sa loob ng Egypt, merong city, that's the city, ang pangalan ng city ay Goshen. Ang Goshen na yun ay doon nakatira ang mga Hebrew, ang mga Hudyo. Doon nakatira ang mga Hebrew people. Kasama sila Joshua at ang marami pang iba. Millions. Now, bakit ko sinasabi? But bago sila makatawid, katakot-takot na hallelujah, na pangyayari. Amen po ba? At sa loob ng 5 taon, na pagpapastor, mga 6 na taon hanggang sa araw na ito, ay katakot-takot na pangyayari. Amen po ba? Unang taon, 2 taon pa lamang ako sa pagpapastor sa church na ito. Nasubok yung kakayahan ko kung paano ko pamunuan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. At hanggang sa dumating yung araw na ito, that's why ang ibinigay sa akin ng Panginoon, part 1, the dimension. Kailangan mo makita kung saan ka ng dimension ngayon. Kasi nung una, naalala ko nung ako'y bago-bago pa nagpapasimula, napakabuti ng Lord. Katulad din nung nila Joshua, pag konting tugtog lang, bumababa kagad ang Holy Spirit. Because binibuild ng Holy Spirit ang lugar. Amen. At kung babaybayin nyo ang ganun din. Hindi na kagad ang Panginoon. Gusto ng Panginoon matutong bawat isa. Kaya dinala ng Panginoon si Moises sa lugar ng wilderness in Deuteronomy chapter 8. Ang sabi doon, to test you and to humble you. At ngayon narito na tayo. And I'm so excited sapagkat, makinig, tayo ay papuntang Kanaan. Amen. Amen. The word Kanaan is not titingnan natin. Yung Kanaan means a land na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yes, promised land. Amen po ba? May naunawa po ba kayo? Amen. Dandahanin ko po. That's why sabi ko, don't just carry the message. Huwag lang basta't natuwakan, magganda ng message, tumawid. But kunin nyo po mula sa araw na ito, yung karugtong ng crossover. Yung embracing our God-given destiny. Kaya nga si Joshua, sa chapter 1 verse, the whole context of chapter 1, hindi po siya takot sa mga kalaban. Makinig. Yun po yung katotoo, when you read it. Hindi siya takot sa kalaban. Because sa panahon ni Moises, si Moises ay nananalangin sa Diyos, si Joshua ay nagipagdigma sa baba. I mean, sanay si Joshua sa labanan. Alam mo ba ang kinakatakot ni Joshua? Yung mga reklamador niyang kasama. Kasi nakita ni Joshua kung paano si Moises halos maubos ang buhok. Ako yung gusto sabihin? Yes. Amen. But inunahan siya ng Panginoon. Never mo nabasa nagsalita si Joshua sa book of Joshua. Kung babaybayin mo ang book of Joshua, ang Panginoon nagsalita. Hindi siya pinasalita ng Diyos. Amen. When you read it, ilang beses binanggit doon, do not fear, fear not, fear not. Because alam ng Diyos, kahit hindi magsalita ang lingkod niya, alam ng Diyos yung nangyayari sa kanya. Kaya binasa ko ulit, sabi ko, hindi niya pinagsalita kahit isang salita si Joshua. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua sa verse 16, kung paano ko sinamahan si Moises, sasamahan kita. Kaya pagdating sa verse 16, sabi ng mga tao, kung paano namin sinunod si Moises, susunod din kami sa iyo. Now, makinig po kayo, maigi. We need to embrace our God-given destiny. Amen po ba? Amen. Let's go and possess the land. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan sa buhay. Don't just carry the message, but carry also the purpose. Sabi ko nga kay Bishop at kay Pastor Celso, ito lang yung taong ito na nahirapan ako sa biyaya ng Lord. Nahirapan ako ibaba yung team. Ito lang. Sapagkat yung 6 na taon na hindi madali. Because the word 6 is the supreme man. At pag sinabi mong 7, finding rest. Rest na tayo magre-rest. At tunay labanan na po yan. Pag nag-rest ka, after 8 na yon may labanan ulit. Amen po ba? Amen.
Kaya nga, dapat alam natin yung dimension kung saan tayo pumapasok. That's why I call it dimension. Now, mga kabataan, mga kapatid, pag hindi nyo alam yung hindi kayo sanay sa mga ganitong maiiwan kayo, kailangan nyong sumama. Kaya sabi nga ni Bishop JB, nakakita daw po siya ng train na tumatakbong train. Yeah. Amen po ba? Amen. Ano sabi? Kahit tayo'y nakatayo, sumakay po tayo at walang magpapaiwan. Yes. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Yes. Number one, don't just carry the message, but carry also the purpose. Anong purpose? Sabi mo purpose. Purpose. Pangalawa, in the dimension of crossover, we need this. Obedience requires consistency. Obedience requires consistency because I see sa loob ng maraming mga tao na ang obedience nila ay pang isang buwan lang. So obedience requires consistency. Pangatlo, never worry about who will be offended. Sa pag-crossover po natin, never worry kung sino ang ma-offend. Ulitin ko po again. Amen. Sa pag-crossover natin, never worry about who will be offended. If you speak the truth, never worry. Yes. Amen. Bakit sinabi yan? Because the book of Joshua, sa life ni Achan, kaya sabi ko, basahin nyo, sa life ni Achan, alam niyo ba si Achan, napakalapit kay Joshua. But when God, makinig, inutusan si Joshua, alam niyo ba, ang bungangkan ni Achan nilagay sa gitna at pinagbabato, patay lahat, pati ang kanyang mga kambing at kanyang mga tupa. Now, sa panahon natin yun, wala namang ganun. But gusto ko yung encourage, never worry about who will be offended. If you speak the truth, makinig kayo maigi, worry about who will be misled. Doon tayo mag-worry. Amen. Kaya si Joshua, worry siya. Bakit kami natalo? Sa pinag-ipagdigma, panalo kami. Bakit kami natalo? That's why, makinig. Worry about who will be misled, deceive, and destroy if you don't. Kaya nga makinig, kung paano tayo naging bold sa nakaraang taon, mas higit, kailangan natin yung taong ito. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Because, makinig, worry about who will be misled, deceived, and destroyed if you don't. Yeah. That's why sa ating pako-crossover, walang Achan, pinatawag si Achan in the book of Joshua, at pinatay sila po. Alam mo kung bakit? Kasi sa digmaan, kaya sinatalo, nagtago siya ng Diyos-Diyosan. Yes. Tama. At nalungkot si Joshua. Amen? At sinabi ng Panginoon, merong nagtago, merong nag-violate. Amen? Amen. Amen po ba? Meron po, nandiyan po ba kayo? Amen. Now, Yeah. para mas lalong ma-appreciate natin ito, tignan natin na in the realm of the dimension, makikita natin na si John the Baptist in Matthew chapter 3, 1-12, ay pinapakita dito, ganito kahalaga yung pagko-crossover in Revelation. Because in the Matthew chapter 3, 1-12, mula sa kanya hanggang sa transition para papunta kay Jesus. Ulitin ko, kinabasa niyo po ba ito? Yung favorite magbasa ng Matthew. Again, mula sa kanyang ministry hanggang sa transition kay Jesus. Let's say, tingnan niyo po Matthew chapter 3, basa. Sabayan natin. Nang mga panahong iyon, Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Amen. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Nang makita niya ang lumalapit na sa kanila ang at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong.
Pakinig, napakaganda ito. The verse 7, verse 8, verse 9, verse 10 hanggang 12. Eto na, makinig. Kasi ang akala ng mga iba, makakasama sila sa crossover. Kaya ang sabi ni John the Baptist, sabi niya, nang makita niyang lumapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, makinig, ang lino kay John, sabi ni John, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong. Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Ang sabi ni John, hindi nyo pa pwedeng madaya ang Panginoon. Yes. Amen. Sasama kayo sa amin, magkukrossover. Balikan natin. Verse 2. Tignan mo verse 2. Ang sabi niyang ginawa niya, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Klaro po ba? Amen. Klaro po ba? Now, Amen. balikan natin verse 7. Verse 7. Tingnan mo sa verse 7. Nang makita niyang lumapit din sa kanya ang maraming Pariseo. Makinig. Maraming Pariseo. Sabi ni John, at mga Saduceo upang mabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga lupong. Sabi niya, kilala ko kayo. Hindi kayo nagbabago. Sasama kayo sa amin magkukrossover? Ha? Hindi. Hindi papayag ang Diyos. Tingnan mo sa verse 8. Tingnan nyo. Verse 8, pakita natin. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo rin talagang nagsisisi. Amen? So sa pag-crossover, makinig, hindi basta-basta yung salitang yan. Because merong ebidensya, patunayan muna ninyo. Amen. 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 So, 9, tingnan nyo, 9. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sa sinabi ninyong ama ninyo si Abraham. Ito yung panlaban nila eh. Ama namin si Abraham. Anong sagot ni John the Baptist? Sinasabi ko sa inyo na kahit ang mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ano? Next. 10. Ngayon pa lamang ay nakamba ng palakol sa mga ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Referring yan sa eternal life. You know? Next. Ito na. Transition na para kay Jesus. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi. Amen? Kaya kapag ikaw ay nagpabautismo sa tubig, sign na ikaw ay nagsisisi. Amen. Amen. At pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, referring kay God, crossover, embracing all God-given destiny. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Santo na ginamit dito. Na? At sa apoy, higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalyas. Ang ibig sabihin na ni John the Baptist, sabi niya, mas may darating higit sa akin. Pero, hindi kayo makakasama. Hindi rin kayo mababautismuhan hanggat hindi kayo tunay na nagsisisi. Amen. Amen. Amen? Klaro po ba yung text? Amen. Amen po ba? So, itong text na ito, ang pinapakita niya, sabi niya, ako, binababautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, pero yung darating na kasunod ko, ay babautismuhan ko sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Amen? So, nakita niyo yung magkaibang dimension? Dimension ni John, dimension ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, nag-upgrade. Mula sa tubig, merong apoy. Amen po ba? So, crossover. Yeah. The dimension. Napaka-importante po ito. The dimension ay dapat natin mas maunawaan. Tingnan mo, meron ako mga points dito na masashock kayo kasi habang nakikita ko rin sa mga social media, Christianity, it's not only about Bible verse or it being tattoo on body. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po lamang sa paggalingan ng Bible verse. Kasi maraming marunong Bible verse, maraming nakatato pa, especially sa mga Amerikano, but ang buhay po nila ay hindi pinagharian ng Lord. Yan po yung katotohanan dyan. Hello, naiyan po ba kayo? Amen. Okay, number 2. Christianity is not merely about hillsong, praise and worship and lyrics. It's not about that. Amen po ba? Nakikinig? Amen. Amen. Again, Christianity is not
it's not merely about Hillsong, praise and worship or anumang mga lyrics natin kinakanta. Alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon yung umawit ka ng bagong awit? Yung pagising mo sa umaga, umaawit ka ng new song? Kasi gusto ng Panginoon yung awitin mo'y galing sa langit, hindi gaya-gaya. Hallelujah. Pangatlo, Christianity is not only about your social media life or what you put in your bio. Ang galing natin mag-copy-paste, ang galing natin maglagay ng sa ating mga My Day, but I want to encourage everyone, it's not only about your social media. That's why sabi doon sa Matthew chapter 3, patunayan muna ninyo na kayo nagsisisi. Hindi nyo pwedeng madaya ang Lord. Amen po ba? Amen. Next. Christianity is actively, makinig, Christianity is actively dying to self and living for Christ. That's Christian. Amen. Amen. Sabi ko, that's Christian. Amen. Crossover, embracing our God-given destiny, this is it, is actively dying to self and living for Christ. Amen. Nala po ba kayo? Amen. May kausap po ba ako? Amen. In fact, the word Christian means small Christ. The word Christian means a follower of Christ. That's the word Christian. Amen po ba? O, tingnan natin. Galatians 2 verse 20. Basa. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Makinig. Napaganda nito. Amen. This is a real crossover. Amen. Ito yung pamantayan na ikaw ay nag-crossover. Ini-embrace mo yung God-given destiny. Sino ka? Makinig. I have been crucified with Christ. Amen. And I no longer live. But Christ lives in me. Amen. Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. That's the word crossover. Yan po yung dimension na kailangan natin. That's why, actually, ngayon po, nire-ready ko ulit. The unction of the Spirit sa buhay ko ngayon ay pinapa-upgrade sa akin yung teaching kong series about the God, Holy Spirit. And building godly character. Next, ano sabi? In Luke 9:23, ang sabi dito, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily. And what? Yan po ang crossover. Binabalikan po tayo ng Panginoon. Because ito po, napaka-importante po ito. Embracing our God-given destiny. This is it. Then He said to them all, whoever wants to be my disciple. Sinong gusto mag-crossover? Then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Daily and follow me. Amen po ba? Nariyan po ba kayo? Nariyan po ba ang bawat isa? Amen. Hindi po basta-basta ang crossover, embracing our God-given destiny. Not just the word crossover na tumawid tayo, but ang sabi ng Panginoon, then He said to them all. You know sabi? Then He said to them all, whoever wants to be my disciple, hindi na basta crossover, you need to embrace your God-given destiny. Hindi na basta, born again ako. No. You need to embrace. May mga bagay na ikaw kung sa sarili mo pa lamang ayaw mo na, pero may kausap ko kanina, sa akin parang ayaw kong tumulong pero dahil hallelujah, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Pangalawa, pangatlong pastor ako. Amen. I must die daily. Amen po ba? Amen. May kausap po ba ako? Amen. Now, next. Ano sabi dyan? We are genuinely disciplined, we are generally disciple in the kingdom
of God. Kailangan mo po ito. Sabi mo, kailangan mo ito. Kailangan mo ito. Kailangan natin ito. Amen po ba? Amen. Alam na po natin ito. In Matthew 13 verse 32, 52, and he said to them, therefore every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of house who bring out the storeroom new treasure as well as old. Amen po ba? Amen. Now, in crossover dimension, points by points, surround yourself with people filled with wisdom and with people who will push you to be great. Amen po ba? Nara po bang bautisa? Amen. Surround yourself. Yeah. Surround yourself. Sabi mo surround. Surround. Surround yourself with people filled with wisdom and with people who will push you to be great. Kailangan mo po ng ganong kasama. Araw-araw ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Naan po bang bawat isa? Amen. Amen. Pangalawa, take care of yourself. Dapat lagi mong bantayan. For you, na makapag-crossover ng accurately, makinig, take care of yourself. Spiritually, mentally, emotionally, and physically. Take care of yourself. Alam niyo, to be honest, parang gusto kong bawiin yung pahinga eh. Nagsabi ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, parang gusto kong bawiin yung pahinga eh. Kaya lang yung nasabi ko na nasabi na eh. Alam mo kung bakit? Danger pag nagpahinga ka ng ganong katagal. At mag-agree kayo sa akin, kasi kayo mismo, yung pahinga nyo, sobrang pahinga talaga, ni hindi kayo makapagpuklat ng Bible pag hindi kayo sinabihan. Amen po ba? You need to take care of yourself. Because in Matthew chapter 3, verse 11, ang sabi niya, makinig, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and what? Fire. You need the fire? You need fire ng Panginoon? Upgrade yourself daily. Hindi porket maganda lang ang nangyari sa atin nung Sunday, wala ka nang gagawin ng Monday. Amen. Hello? Yes. Kasi the more na may magandang ginagawa ang Diyos sa atin, ini-expect sa atin ng Panginoon na mag-upgrade tayo. Yes. Amen po ba? Amen. Ang problem sa atin, pagka may maganda tayo nakita, sapat na. Which? Wrong. Amen. Meron po ba kayo? Amen. That's why, ngayon, bagamat marami-rami pa rin tayo, pero kung ang bawat isa ay isa yung paningin, isa yung hatikain, tingnan niyo po, if all could see for just 1 second, makikita nila, every altar of prayer in every church will be flooded with repentance today. Ang iba ka nakalagay dito, if you could see a hell in 1 second, kahit masilip mo lang yung hell in 1 second, every altar of prayer in every church will be flooded with repentance today. Pero hindi natin kailangan na makita ang hell para mapuno ang church. Ang Biblia mismo nagsasabi kung anong itsura ng hell. Kaya sabi ng Panginoon, para hindi ka mapunta doon, mag-crossover tayo. Amen. Amen po ba? Amen. The voice of God will never contradict the Word of God. Lagi natin tatandaan nito, the voice of God will never contradict the Word of God. When the Holy Spirit speak, listen. Makinig kayo maigi, because you will never know what's on the side of your obedience. Amen po ba? Amen. Nariyan po ba kayo? Amen. Ready po ba kayo? Amen. In Mark chapter 1 verse 15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe what? The good news. Alam mo, itong teaching na ito ay buhay na buhay, bagamat hindi ko pa ito tinuturo, nakikita ko at naranasan ng bawat isa. Be aware of those professing to be Christian. Maging aware po tayo. Lagi mo nga lang. Be aware of those who professing to be a Christian. Makinig kayo maigi. Whose faith is based on their own ideas and feelings, and those mindset is not of God's Word. Maging aware po tayo dito. Pag yan ang kasama mo, hindi ka basta-basta makapag-crossover. Sabi ko, pag ganyan yung kasama mo, hindi ka. Be aware of those professing to be Christian, whose faith is based on their own ideas
and feelings, and whose mindset is not of God's word. Be aware. Amen po ba? Amen. Hello, siguro mayroong sa inyo tinatamaan. No, ano gusto mong sabihin? Yes. Be aware, yun ang po-profess lamang. Mhm. Why? Anong sinabi? Next, anong sabi? Anong sabi dyan? All God needs is your obedience. Pag sinabi ng Panginoon, tumawid tayo, embrace our God-given destiny, all God needs is your obedience. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Yes. Amen po ba? Amen. Yan po gusto ng Lord. Kaya ngayon, Roma chapter 12, verse 1 to 3, anong sabi? Tagalog. Alam nyo na po ito ang Tagalog. Yan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo sa inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Next. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ang sabi, huwag kayong umayon. When God said, cross over, embracing our God-given destiny, and I thank God na nandito ka. Because maraming Kristiyano ngayon, nariyan sa Pines, nariyan ngayon sa libingan ngayon. Amen? Ha? Amen? Amen. Makinig, hindi po ako against doon pagdalawin ng magulang, ha? Hindi po ako against doon. Ay, gusto kong balansin ito. Ang hindi tama, sumasabay tayo nakakilala kay Lord, sumasabay tayo. Yeah. Pwede mo siyang dalawin kahit anong araw. Yes, tama. Pero yung makikipaghabulan ka, 31-1, kailan ka lang din maglilinis ng puntod ng iyong magulang is talking about October 31 at saka 1. Kung makapagsalita lamang yung patay, sasabihin sa'yo, pambihira ka naman, Tutoy. Naalala mo lang ako pagka October 31 at saka 1. Yes. Ang pag-aalala sa magulang, makinig, kahit anong araw. Yeah. Tama. Kahit hindi mo kailangan pumunta doon because wala siya doon. Yes, tama. Wala akong kausap. Amen. Wala po siya doon. Gustuhin mo man, wala po siya doon. Ulitin ko, gustuhin mo man, wala siya doon. Amen. Because itinakda na sa tao ang minsan ang mamatay pagkatapos ay paghukom. Yes. Bakit kayo naroon? Because nag-ipon-ipon kasi para sa mga buhay. Tama. Pero kung aralin nyo yung 31 at saka 1, is a demonic celebration kung saan ang mga demonyo, makinig, ay nagse-celebrate at dala-dala nila ang kanilang mga anting-anting, dala-dala nila ang kanilang mga aparatula, dala-dala nila ang kanilang walis tambo, dala-dala nila ang kanilang pangbarang, nagsama-sama lahat ang mga demonyo sa araw na ito, October 31 hanggang 1. Tama. Pero hindi alam po ito ng kamaramihan. Hello? Mhm. Nakikinig? Yes. Kasi ang sabi nito, huwag kayong makiayon. Pinasadahan ko lang. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano ay ganito. Tama ba? Tama po. Yung anak mo sobrang ganda, sobrang pogi. Pinalagyan mo ng maskara. Naging mukhang vampira. Nang mukhang witchcraft. Ang pogi-pogi ng apo mo. Ah. Maraming hindi alam ito. Now, show me in one scripture in the Bible. Kung meron, pinaktis si Jesus na ganun. Wala. Kaninong katuruan? Tao katuruan. Amen. Amen. Bakit ko pwede sinishare? Because every time na nakikiayon tayo, nagdadala tayo, makinig, ng spirit sa bahay natin. Spirit, nagdadala ka ng spirit. Lahat naman po tayo nang galing doon. Pero ito rin pagkakataon na nabuksan tayo. Di ba, mayroong pantry complete? Kumakatok sa pintuan, di ba, Ate Tess? Yes. Tapos nagbibigay ng candy. Yes. Tapos kinukuha mo naman yung candy. Anong mga katumbas noon, ang revelation noon? Pag pinartok mo yung candy, ang ibig sabihin, you sell your soul to Satan. Ibenta mo yung kaluluwa mo kay Satanas. Naunawan. Yes. Naunawan po ba? Amen. Pero maraming hindi unawa, maraming hindi alam ito. At ipinapakita ngayon na normal lang yung ganung itsura. Costume lang. No. Ako ay anak ng Diyos. Yes. Amen. Hindi kailanman ako magpapapinta. Hindi ko hayaan ang aking pamilya ay pintahan ng gano'n. Amen po ba? Amen. Kailangan ko lang saglit. Bagamat hindi gano'n. Why? Because nakakalungkot. Kasi hanggang sa panahon natin ngayon, makinig,
Maraming Kristiyano na rin sa loob. Nakakalungkot. Pwede kayo pwede naman tayo umibang araw. Yeah. Because kung aralin nyo, is-research nyo mula sa araw na ito, pag-uwi nyo, amen? I-research nyo kung anong November 31 at saka 1. Ang sabi ni Anton LaVey, the founder of Church of Satan, I'm so glad that every 1 year, a Christian will celebrate ng araw ng mga patay. Yung founder nila sa Church of Satan. Bakit ko sinishare sa ito? Makinig. Hindi ka makapag-crossover. Makinig. Pag meron kang barrier kangga. Yes, tama. Para makapag-crossover ka, tingin hindi pastor, para makapag-crossover ka, kailangan mo lang magupit yung mga pamahiin. Hallelujah, makinig. Tama. Ngayon, marami, punong-puno naman yung tindahan ng kandila ngayon. Yes, tsaka At mga biko. Bakit po ba tayo naghahanda? Napupunta ako dito. Bakit ba tayo naghahanda? Pakinggan niyo ako. Para ba sa tatay? Ang tanong, para sa nanay, sino nakain? Patay o buhay? buhay. Huwag natin lokohin yung mga patay. Patay na nga, niloko mo pa. Kaya ano mang gawin mo, hindi niya makakain yun. Pag alis mo, Kuya Obet, ang kakain nun yung tagabantay ng cemetery. Punong-puno. Ay, makinig. Because of ignorance, hindi tayo makakrossover in the dimension of God's revelation because nakatali pa rin tayo. Hello? Alam ko, ang iba sa inyo, bumili ng kandila. No, hindi po. Ha? Fresh God, hindi kayo bumili ng Hindi, kandila. hindi po. Ha? Pero nung dati, nung di pa tayo manampalataya, makinig. Scented candle. Palakyan ng kandila. Makinig, kung may pitong patay, pito din. Ay biglang humangin. Ulo! Tapos, ay, pinakabalik kay Tutoy ito. Binisita ko ni Tutoy. Tutoy. Nakikita, nakuha niyo mo ba? Gusto mo sabihin? Ha? Yes. Kumapa! Hallelujah, purihin ang Panginoon. Nabuksan ba kayo? Yes. Ha? Amen. Kasi di yan sa atin itinuturo ito. Makinig. Kasi pag nalaman mo at nalaman natin lahat, nalaman natin ang tao, walang kikitain ng mga Katoliko. Tama. Walang kikitain ng magtitinda ng kandila. At ang mga suma na malaki. At lakman eh. Nakikinig mo ba? Nakuha niyo na buksan kayo? Yes. Ha? Ay, ba'y nalungkot? Kakabili ko na ng kandila eh. Masakit, the truth will set us free. Yes. Sabi ko, the truth will set us free. Amen. Amen. Show me one verse na pinagse-celebrate yung patay. In fact, ang sabi ng Lord, hayaan nyo yung mga patay sa kapwa nilang patay. Yes. Amen. Tama po. Sa Bible. Eh, Yeah. amen? Amen. Pastor, paano pagka naganda ng purihin ng Panginoon? Sabi, huwag kayong umayon. Ayan o, si Anton LaVey. Sabi ni LaVey, LaVey said, I am glad Christians let their kids worship the devil at least one night out of the year. Ito yung founder ng Church of Satan. Registered din po siya sa sect. Paglaban to si Labay. Labay na labay. Labay na Labay. Nalabay na labay. Nalabay ka. At sa kanila maraming mga basketballista. Ha? Yung mga sikat, kasama na dyan. NBA. Sila LeBron James. Boston Celtics, nandyan. Celtics. Mga may saltik kasi. Nakuha ba? Ha? Pati yung may saltik. Gusto niyo tuloy ko pa ito? Sino dito para bang natinig bigla? More. Ah! Kasi pag hindi ko ituturo ito sa inyo, habang buhay, bibili kayo kandila, problema pa kayo. Nakikinig ba? Kaya ngayon, huwag ka naman si Bagkipag-sabay. Ang iba, hinihimatay na doon eh. Tapos, Doon pa natulog. di ba? Church, it's about time na gumising tayo. Amen po ba? Amen. Ay, magising na. Gising na. Wake up. Amen? Kaya ako, sa tagal na ng patay ng aking ima, never ko pang nadalaw. Never ko nadalaw. Sa Taguig kasi siya eh. Pero naalala ko siya pagka Dahil pala. kumakain ako ng suso. Hindi ko kailangan pumunta sa si Brother JB na nga, lapit-lapit lang dito, hindi pa nalalalaw dito. Now, makinig, hindi po masama ang mag-ipon-ipon ng magkakapatid.
Pero yung ipagdiriwang mo, ipaghahanda mo, ipagtitirik mo ng kandila, ipaglalagay mo pa ng mapagkain, makinig, para kang nakikiayon na buhay pa rin yung magulang mo. Hindi na nga makain yun, patay na eh. Kaya nga. Nabuksan po ba? Yes. Hello? Sabi mo, sabi mo, tapikin mo naman. Sabi mo, huwag ka masaktan. Sabi mo, huwag ka masaktan ka. Ibalik mo rin ang dila niyan. Nay, huwag ka masaktan, Nay. Ibalik ang kandila. Sabi mo, balik ko lang po ito. Tama po ba? Yes. Kasi ang daming itinuro sa atin. Hindi na yung pagkaraw ng patay. Kaya mo, paggaling kasi bawal ano daw, tawag ito, magpapagpag pa. Tama ba? Papagpag. Maghihinaw pa. Ano pa brotheratan? Magpapalit agad ng damit. Bawal pa sa daming bawal. Tapos makakita ka pa. Kaya pa sa pakbahay. Magluluksa. Ha? Tapos makakita kang pusang itim, bawal din. Hindi ka makatawid. Lahat ay puro bawal. Patay ka pagka habang buhay nakatali yung pusa, di ka rin makatawid. Amen. Church, gising. Sabi mo gising. Masakit po talaga yung katotohanan. Kaya nga may tinatawag na dimension. Now, I will proceed na. Amen. Ang iba parang, bilao ka na ko ah. In John 6:63, ano sabi? John 6:63. Sabi dito, the Spirit gives life, the flesh counts nothing. The word I spoke unto you, they are spirit and they are life. They are full of spirit and full of life. Amen po ba? Amen. Now, points. Stop trusting your feelings over your future. Yes. Amen po ba? Amen. The heart is what? Desperately wicked. Papatunayan ko sa inyo na ang puso ay ang makinig, mandarambong sa mandarambong. Yes. Nakikinig po ba? Yes. Stop trusting your feelings. Sa paglilingkod, mga kapatid, crossover, embracing our God-given destiny, crossover, the dimension of crossover revelation, hindi aayon ito, hindi ito pwede. Stop trusting your feelings over your future. The heart is desperately wicked. Papakita ko sa inyo. Jeremiah 17. Jeremiah 17 verse 9 to 10. Tingnan niyo po Tagalog. Basa. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Next. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Maliwanag. Amen. Amen. Kaya wag mo sabihin na naglilingkod ako kasi ito laman ng aking puso. Mali. Kasi dumarating ang time, ang puso ay mandaraya. Mostly talaga mandaraya. Yeah. Paano pag piling, sabi ng puso ko, wag muna ako maglingkod. Ang sabi ng Lord, ano man mangyari, follow me. Not follow your heart. Amen. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Yes. Klaro po ba? Sabi niya, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang tamumbuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Let's proceed. The devil will always try to destroy your mind. But God is about to give you a mind-blowing miracle. Mag-crossover ka lang. Amen. I-embrace mo lang. In the realm of the dimension of revelation. Amen po ba? Amen. Again, the devil will always try to destroy your mind. But God. But God is about to give you a mind-blowing miracle. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Yung pag-attend nyo ngayon, may ginagawa sa inyong Diyos. Amen. Sabi ko, yung pag-attend nyo ngayon, may ginagawa sa inyong Diyos. Amen. A mind-blowing miracle. Yes. Whether in physical, financial, emotional, spiritual, merong gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Mind-blowing. Amen po ba? In Jeremiah 29 verse 11 to 13, ang ganda po nito, For I know the plans I have for you. For I know Yes. the plans I have for you. Ano sabi dyan? Declares the Lord. The Lord. Ang Panginoon nag-declare.
Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Ano sabi niya? Tingnan niyo, gusto ko itong 13 eh. Ang 13? Tama ba? 12. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Amen? Now, tingnan niyo po. Listen, sabi ng Panginoon, you will seek me and find me when you seek me with your Heart. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Naalala po ba kayo? Amen. Understand that you are not being attacked over tangible things. Hindi ka po ina-attack ng kaaway over tangible things in your life. The enemy is fighting you over the things you can see. Yung mga bagay na hindi mo nakikita. Hello, nakikinig po ba bawat isa? Yes. Amen. When the devil, pakinggan niyo po ito ha, ito po nakita ko bago mag-anniversary. When the devil cannot touch you, kung pag ang demonyo hindi kanya pwedeng i-touch, hindi ako pwedeng i-touch, hindi niya ako matouch-touch. Amen, makinig kayo Mikey. When the devil cannot touch you, he will target those around you. Tina-target niya those around you. You know? That's why napaka-importante na bahalagahan natin ang bawat isa. Pray for your family and friends always. Yes. Pag may mga bagay na hindi kanya kayang patamaan, papatamaan niya yung pinakamalapit sa iyo. Para maparalisa ka sa pag-attend, para hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na magandang ginagawa sa iyo ng Panginoon, ang ipinapakita sa iyo ng demonyo yung mga bagay na hindi kaya ayap, para hindi mo makita yung mga bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Nariyan po ba kayo? Amen. That's why never stop praying. Never stop praising. Never stop reading. Never stop serving. Never stop giving. Amen. Because sad to say, makinig. Ito yung nagiging stumbling block sa atin sa umpisa lang tayo magaling. Maraming Kristiyano sa umpisa lamang mahusay mag-pray. Ang init-init sa panalangin. Ang init-init magpuri, magbasa, mag-serve at magbigay. Pero habang tumatagal, makinig. Habang tumatagal, ikaw mismo na papatunayan mo sa iyong sarili, hindi ka nakagaya ng dati. Hello? Hello? Amen. Dati, grabe ka mag-pray. Grabe ka mag-praise. Grabe ka magbasa. You make time. At grabe kang mag-serve. Grabe kang magbigay. Ano nangyari? Nung nagkatrabaho ka, nag-aral ka, etc., etc., etc. Hallelujah. Nagbabasa ka pa rin naman, pero hindi na kagaya ng dati. Nagpipray ka naman, pero hindi na kagaya ng dati. Nagbibigay ka, pero hindi ka na kagaya ng dati. Nagsiserve ka, hindi na kagaya ng dati. Hello. Yeah. Hello. Kaya naalala ko lagi sinasabi ni Benny Hinn, napakadaling mag-umpisa ng mainit sa umpisa. Pero napakahirap magtapos ng mainit. Tama. Woo! Yes. Amen. Napakadaling mag-umpisa ng mainit. Pero napakahirap mag-end na sobrang init. Sabi mo sa katabi, kailangan ng disiplina. Kailangan ng disiplina. Sabi mo, mamatay ka. Mamatay ka. Yeah, mamatay ka dyan. Mamatay na. Luma mong pagkatao ka mo. Amen. Ulitin ko, mamatay na luma mong pagkatao. Yes. Amen? Nakita ko ba? Amen. Amen. At kayo mismo sa araw na ito, makikita ninyo totoo ang aking sinasabi. You can rate yourself 1 to 10. Kung nasan ka ngayon. You can rate it. Gaano ka naka-prayerful? Ako, hindi ka nalungkot lang. Parang may dumaan na anghel. Gaano ka ka-intense mag-praise?
Magka-intense mag-serve, magbigay. Hallelujah, praise the Lord. Whew. Ikaw sa po ba ako? Amen. Amen. Pero gusto ko tayo encourage. Bato mo ito next. A person with a purpose is hard to stop. Yes. Amen. Wala ka lang kausap. Amen. Mahina. Pilit ko. Wala akong kausap. A person with a purpose is hard to stop. Hindi Amen. po ako kayang pigilan kahit anumang sitwasyon. Yes. Amen. Tama po. Ilan lang po ang nakakausap ko nito na naabot ako. A person With the first. with a purpose is hard to stop. Hindi mo kayang pigilan yung taong yan. Amen. Kahit anuman mangyari, umulan, bumagyo, kahit anuman pangyayari sa buhay, Yeah. a person with a purpose is hard to stop. Kanina, yan ang ipinagdidiinan sa jail. Aha. Find your purpose, bakit ka nandito? You know, hanggat hindi mo nakikita yung purpose mo, bakit ka na nasa loob ng kulungan, makikita mo nandito ka pa rin. Because God inallow ka ng pabalik-balik ka na sa kulungan. Alam mo kung bakit? Gusto ng Lord, makita mo yung purpose mo, bakit ka na sa loob ng kulungan. Makinig kay maigi. Hello. I hope i-catch nyo po ito with the love of the Lord. A person with a purpose is hard to stop. And my assignment, listen, sabi ko sa'yo, and my assignment na binigay sa akin ng Panginoon, ang vision and mission and core values. To transform, to train, to equip believers in God's Word. To reconcile people back to God, to the saving, healing, delivering wisdom, knowledge of the Lord Savior Jesus Christ. A glorious evangelizing church, called to make a difference in the world. TGC Church, discipling all people by the power of the Holy Spirit, teaching and preaching the anointed gospel of the Lord. Amen? Amen. That's my purpose. Yes. Amen? Imposible. A glorious evangelizing church. Yes. Amen? Amen. Amen. Kaya sa tuwing ako'y nanghihina, God redirect me in the vision and mission. Kaya walang anumang pangyayari sa buhay na pwedeng magpahinto sa akin. Amen. Like ko ito sinasabi, isang bagay lang na hindi ako makapunta sa church, makinig kayo maigi, pag hindi ko kaya mag-drive. Yes. Amen. Kahit nga sakit sa ngipin, kakabunod ko lang, kaka-opera pa lang, nagsasalita ako eh. Yes. Amen? Kaka-surgery lang sa akin. Yeah. Because walang anumang bagay. Alam kasi ng Lord yung design ng puso mo. Amen. Umahayo ako, nagpipray ako, kahit may sakit yung panga mo, magpipray ka. Amen po ba? Amen. Because a person with a purpose is hard to stop. Amen. Now, pag nakita ng Lord na ganyan yung attitude mo, Yeah. the revelation, the dimension of crossover revelation ay ini-impart niya sa'yo sa akin. Yes. Amen? Ang buhay mo will never be the same again. Nakakarinig ka na hindi narinig ng katabi mo because you are in the realm of dimension, crossover dimension revelation. Amen po ba? Amen. Nariyan po ba kayo? Amen. A person with a purpose hard to stop. Tingnan niyo po ang ganda nito. It is, basa. It is, Hunger and thirst for the Word of God that will determine your spiritual growth. Amen? Say amen. Amen. Did you understand it? Amen. It is your hunger and thirst for the Word of God that will determine your spiritual growth. Amen. Ako po ay magsasabi sa inyo, makinig. Alam ng Diyos, kaya ka ganyan, kasi hindi ka araw-araw talaga nagbabasa. Kaya ka palang malahilinga, kasi hindi ka uhaw. It is your hunger and thirst for the Word of God that will determine your spiritual growth. Kung paano ka nagiging bold because it comes from your hunger and thirst. Hello. Amen. Hello. Minsan na-overpower ka ng ministry kaysa sa iyong personal ministry. And this is a personal ministry. Amen po ba? Amen. Amen. Woo, praise the Lord. Sino dito yung hunger and thirsty? Amen. Mamaya magbabasa ng Book of Joshua.
matatapos ang Book of Joshua bago sa malinis lalo, bago mag-November 8. Tapos na kaya? Genesis at Joshua ang pinapabasa ko sa inyo. Kaya ba? Amen. Amen? Huwag nyo na tingnan sila Ate Edeline, bago lang sila. Bago lang sila, nagugulat sa Ate Edeline, ano ba ito napunta namin? Ganito. Amen po ba? Amen. Because makinig. Well, makinig. It will determine your growth. Isang sign na ikaw ay in love, tingin kayo sa akin ha? Na ikaw ay in love at accurately in love kay Lord. Tingin kayo sa akin, huwag kayo kukurap. Makinig. Hindi ka matutulog nang hindi na nagbabasa. In love ka kay Lord. But, makinig. Pag nakuha mong matulog na hindi siya kausap, makinig, there's something wrong in you. You better revisit. Amen. Amen. Kasi parang asawa ka niya. Bago matulog sa mag-asawa, sino mag-asawa dito pagsasabi na, good night, mahal, I love you? Wala po. Ha? Ako sinasabi ko kay Pastora yan. Ha? Sinasabi ko, mahal, I love you, good night. Sinasabi ko sa kanya. Amen. Kikis lang. Kikis lang daw. Ganon din kay Lord. Amen po ba? Higit sa lahat si Lord. Bakit yung sinisira sa inyo? Para sa anumang pagdating ng mga pagsubok, kasi hindi papayag si Satanas na mag-crossover ka. Sa araw ng linggo ituturo ko, hindi pumayag basta-basta si Satanas nagpadala ng katakot-takot na bagyo. Hindi pumayag si Satanas na makatawid sila Jesus pati ang disciple. Kasi ang pupuntahan nila, isang tao lamang. Pero ano ba ito? Kahit isang tao lamang, pwede yung karga niya 2,000 demonyo sa katawan. Ano ba naman ito? Taka yung mga disciple. Teacher, dito lang tayo, ang dami naghihintay dito. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Tatawid tayo doon. Kasi merong isang tao doon na 1,000 ng kargang demonyo at iniwan ni Jesus yung maraming taong yun. Pinuntahan yung isa. Pero sabi ko sa inyo, hindi basta-basta papayag ang kaaway na tayo'y makatawid, tayo'y magamit. Gagawa siya ng kadailanan. At ang pinakamortal mong kaaway, hindi si Satanas. Ang pinakamortal mong kaaway, hindi ang kasalanan. Ang pinakamortal mong kaaway, sarili mo. Yes. Amen. Ooh. Tama po. Tingnan mo yung sarili mo. Magtinginan kayo. Sarili mo. Di ba ang taba mo? Again, ang mortal mong kaaway, di si Satanas. Ang mortal mong kaaway, sarili mo. Yes, tama po. Amen. Abangan nyo po araw ng linggo yan, ha? Hello, church. Gising ba po kayo? Hindi pa ako galit. Normal po ito sa pagtuturo ko. Hindi pa ako galit. Yes. Amen. Amen? Nagpipigil pa ako kasi medyo nababalot yung aking Church, gising. Kaya nung nakita ko, Monday, Tuesday, Wednesday, hallelujah. Parang pakiramdam ko, parang apoy na apoy nung Sunday, binang ng delikado. Amen po ba? Amen po ba kayo? Amen. It's your hunger and thirst for the Word of God that will determine your spiritual growth. Amen. Kung di ko man ito matapos, next sa Sunday. Ano? Sabi ko, believe. Sa Bible po, tataas yung Bible nyo? Ano, isang sign na kayo ilove na ilove kay Word, kay Lord, makinig. Dala nyo lagi yung Bible nyo. Yes. Amen. Amen? Amen. Yung mawalang Bible, bumili ng Bible. Amen? Ang cellphone nyo, hindi po yan holy cellphone. Yes. Maraming malalaso po niya lumalabas. Tama. This is a holy Bible. Yes. Amen po ba? Amen. Amen. Church, pag-diary sa Sunday ko na ba ito? And I want you, mula sa araw na ito, tingnan mo nga, kung ikaw ay nasa dimension of crossover revelation, or baka ikaw ay napag-iwanan. I pray na walang maiwan. Amen. Sabi ko, I pray na walang maiwan. Amen. Amen po ba? Yes. Ito yung time. I-meditate nyo po ito. Yung crossover. Lalo na yung team natin. Yung the word embracing our God-given destiny.
as we stand, as we pray, as we worship, as we magnify the Lord, makinig kayo maigi. Hindi na magtatagal. Mag-agree lang po kayo mga kapatid. Hindi na magtatagal. Meron po tayong lupa, 500 to 1,000. Magpasobran po tayo sama-sama. Amen po ba? Amen. Amen. At sino dito yung medyo nakurot ang kanyang puso abang nakabili ng kandila? Sino nakabili ng kandila? Wala pa po. Wala. Praise the Lord. Wala. Very good talaga. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Wala yung bibili kandila. Amen. Pwede mo siya alalahanin sa bahay. Amen po ba? Amen. Let's worship the Lord. Let's magnify the Lord. Si Inay, hindi na rin bibili. Nanay Nelia. Yes daw po. At tayo umawit kay Lord. Pastora, samahan mo ako din po. Nanay mo, may balak na At sa medyo aking boses ay... May balak na kayo. Sana. Kanina po, ay nakita niyo po yung rim ngayon, yung dimension ngayon, hindi siya mabigat. Because nahayag din salita ng Diyos. Amen. Magaan na ngayon. Yeah. As we worship, Pastora, ikaw na po mag-lead. Ano ba gusto mo ipaawit? Sige po. Ay umawit sa Panginoon. Ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Personally, ito yung time. The Lord, I want to be filled, to be recharged. Personally, just close your eyes, worship. Just move in the Spirit. Personally, Lord, I want to be recharged. Ako po yun, the Lord. Ito yung time, the Lord na. Lord, ako po yun. Lord, I want to be immersed. Come on, do it. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ako ay umawit sa Panginoon. Sige po. Kaibigan, pupurihin Louder po. ka, Habang nakataas ang mga kamay, kamumulong. pinakamalakas na natin tinig. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang mahina po ang tinig ng mga TGC family. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Come on, honor Him. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tingin, isisigaw sa buong mundo. Come on, worship Him. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba.
Isisigaw sa buong mundo. Purihin ka, dakilang Diyos. Pinapurihin ka, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Ang aming alay ay pasamba. Kalwalhatian. Salamat at higit pinagaling na kamo ng Lord. Walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Receive! Be filled! Touched by the Spirit. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Push, push in the Spirit. Ika'y walang ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Hallelujah, Lord. Just thank Him. Thanksgiving is a building place of miracle. I say Thanksgiving is a building place of miracle. Obtain and upgrade your spirit in the frequency of heaven. Come on, open your mouth. Isang bagay na ikaw ay nag-update as you confess, as you believe. Isang bagay na ikaw ay nag-update in the spirit as you believe, as you believe, as you believe. Oh, shakadakatarakababahandi. Oh, just believe, 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 believe. Yes, shakadarabahandi. Oh, something great happened to you today. Something new happened to you today. Tonight, hallelujah, hallelujah. Come on, close our praising our God-given destiny. Come on, just put it out in the Spirit. Surrender it in the Spirit. Move in the Holy Ghost, in the frequency of heaven. Just obey, 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 obey. Yarakache. Come on, lay out smoke yung sarili. Sabihin mo, mag-update ka, mag-update ka. Lay out smoke. Come on, do it, do it, do it, do it mo. Sabihin mo sa iyong sarili, update and upgrade. Ora shekeribihanda. Oh, Father God, I just thank you for this wonderful night. Lord, the dimension I sense the Spirit of the Lord is here. The anointing is here right now. Taste and see that the Lord is good. Come on, huwag mo ibababa yung kamay mo. May ginagawang Diyos. Panginoon, ang dalangin ko ay kompleto-kompletong kagalingan. Lord, nakikita namin na may maganda kang ginagawa. Let's celebrate! Palakpakan po natin ang Lord. Sabay-sabay po, iba po tayo ng Diyos. Pupuri ka sa amin, itataas ang aming tinig. Amen! Itanahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Praise God! Sa kalamitan.
Lord, say amen. Tanaw, kung alam mo yan, iyak mo kay Lord. Jesus, sa'yo ang papurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at Huwag mo pigilan na yung sarili kung gusto mong tumalon, lumuhod. You can do it. Pwede ka lumuhod. Jesus, sa'yo ang papurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh God, the Holy Spirit. Sa awit, itataas ang bibig. Kung hindi ka in love, ito yung time para ma-in-love ka muli kay Lord. Kung nakalimot ka, ito yung time na dinidirect ka ng Lord. Kumusta ka na? Hallelujah. Yung isang kamay mo, ipatong mo lang sa iyong spirit, sa iyong katawan. Yan, dance mo. And begin to ask the Holy Spirit to fill you. Tinawag mo aking pangalan, aking nakasalanan. Kahit ikailangan, Wow! ano ba ang nakita mo sa akin ay nais mo? Di ko akalain ako ang pinili mo. Wow! Kahit sa madilim Wow, Lord! daan, tinawag mo Wow! aking pangalan. Wow! Aking nakasalanan. Oh! Wow, Lord! Kahit ikailangan, Wow! ano ba ang nakita mo sa akin ay Hayaan mo mapuno ka. Nililid ka ng Lord lumuhod. Just bow down. Pwede po tayo lumuhod kay Lord. ang piniling mo ay sa malilim kong daan. Tinawag mo aking pangalan. Wow! Iyong kasalanan. Oh! Kahit di kailangan, And ask forgiveness. ano ba bang And God willing to forgive you. Come on, do it. Do it. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Do it, do it, do it, do it. Huwag mong palalagpasin ang araw nito. Do it. Hindi aksidente na kayo nandito. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo aking pangalan. Kinakasalan. Hayaan mo yung mga luwang yan. Kahit di kailangan sa iyong Come on, yakapin mo maigpit ang iyong sarili sa presensya ng Panginoon. Come on, yakap. Sabi, yes, Lord. Sa iyong tawa. Yes, Lord. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat. Come on! Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ang nakita mo sa akin ay nida.
nais mo. Di ko akalain. Hayaan mong bumatak. Hayaan mo. Sabi mo, Lord, restore me. Sabi mo, Lord, revive me. Come on. Pakilakas, huwag kang mahiya. Hindi po nakakayang umamin ng ating mga kahinaan sa harapan ng Lord. Kagalakan ng Lord na may restore tayo. Do it, do it, do it, do it. Yes, do it. Hallelujah, Lord. Gusto mo kagalingan, hayaan mo, ipakita mo, Lord, ako'y lumalapit sa iyo. Naniniwala ako na may ginawa, kayaan mo. Yes. Oh, the Spirit of the Lord is here. Receive the touch of the Spirit. Receive it, receive it. Taste, be recharged. Holy Spirit. Oh God, the Holy Spirit. Oh Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus. Pwede mo isigaw ang pangalan ni Jesus! Come on, pour it out. Jesus! Say it, Jesus! Oh God, the Holy Spirit. Tawag mo, anak. Believe and receive. Come on! Sa ating pagtayo, come on! Tinawag mo, anak. Sa'yo. Lahat na nakaranas sa presensya ng Panginoon, palakpakan ng Diyos. Pasalamatan ng Panginoon. Amen, 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 amen. Yan po yung hinahanap ng Diyos sa atin sa pagliban. Hindi po dapat naiiwan kung hindi po yung pag-embrace natin sa calling, sa destiny ng Diyos sa atin.
basta po tayong nagpupuri sa Diyos ng lahat sa atin. Hallelujah, Jesus. Diyos, sinipig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Kanina ni Jesus, iyong nakikita. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di pa ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo? Sa akin ay dinais mo. Di ko akalain ako ang pinili mo. Kahit sa madilim mong daan, tinawag mo aking pangalan. Inangin ang kasalanan. Kahit di kailangan, walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, at magpakailanman, aking kasalanan, tinapos binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, at magpakailanman, aking kasalanan, tinapos binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Hallelujah. Say, arabababa. Hallelujah. Hallelujah! Nakakainig! Hayaan natin na managuntong ang kapuri sa Panginoon sa lugar na ito! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos, patuloy ka naming dinadakila, itinataas. Sa aming mga buhay. Pagka naniniwala kami ang buhay na ito, Panginoon Diyos, ay hindi na po katulad ng buhay namin noon. Ito'y binago mo na. Hindi na kami basta nakapakinig na inyong salita, O Diyos. Tapos kami patuloy mong inaayos, binabago, inatransform ang aming mga buhay sa iyong pangalan, Panginoon. Hindi namin natagpuan ng kaligtasan sa mundong ito. Natagpuan namin ng kaligtasan. Ang kaligtasan mo doon at sundin ang iyong kalooban. Sakta namin ang Espiritu ito sa pangalan ni Jesus. At hinahayaan namin ang kapangyarihan mo ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang sakit karamdaman ng mga kapanaig sa aming mga buhay. Dahil ikaw, O Diyos, ang aming hari. Ikaw, O Diyos, ang aming Ama. At sasama-sama namin pagtawid, Lord. Even yung mga kasama po namin sa FB Live. Even, Lord, yan ang mga kapatiran namin na wala dito. Panalangin namin, O Diyos, ang matibay na relasyon ng bawat isa sa inyo. Hindi po, Lord, magkakaroon ng spiritual growth kung wala kami pagpapabad sa iyong salita personally. And right now, let us just pray to the Lord, Lord.
Lagay mo sa aming puso yung masigasig namin paghahanap sa'yo araw-araw. Yung araw-araw namin ilalapit ang aming mga buhay sa'yo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na tinuturuan mo kami kung paano mas lumago sa inyo, Panginoon. Natapos na po, Lord God, yung panahon na kami mga baby pa lamang. Tapos na po ang panahon na kami ini-spoon-fed, Panginoon. At inaalagaan lang po, Panginoon Diyos, kami po ay gagawa ng paraan upang kami ay lumago, upang kami po mismo ay makapagbabad sa iyong salina. Ang paglilingkod namin noon ay hindi na po magiging katulad ng nasa paglilingkod namin ngayon. Hindi na po magiging basta-basta ang paglilingkod, Lord. At ang dalangin namin, ano man po ang dumating sa amin, whatever comes to our way, oh God, ito magiging hadlang upang paglingkuran namin ang Diyos sa mga Diyos at hari na mga hari, upang ibigay namin ang 100% ng aming paglilingkod. Na kahit po kami ay napapagal, ang katawan na ito ay napapagal, pero Lord, we believe pinupuno mo ang aming spirit. Salamat, Panginoon, and through these people, Lord, sa mga taong ito na inyong ginagamit, na inyong tinatayo, Panginoon Diyos, hindi po aksidente, Panginoon, na tinawag po ang buhay ng bawat isa. And I just pray, Panginoon, for the transformation of our lives, hindi lamang po, Lord God, spiritually, hindi lamang po emotionally, Panginoon Diyos, hindi lamang po physically and mentally, Panginoon. Ito po yung maranasan namin sa buong pagkatao namin, Panginoon. Kami po ay lalago sa iyong presensya, O Diyos, at mananatili sa iyo dahil ikaw lamang ang pag-asa namin. Kami magiging pagpapala sa napakaraming tao. Panginoon, hindi kami ang mga utang, hindi kami ang mga pautang, Panginoon. Kami higit mo pang magpapalain sa pangalan ni Jesus, and whatever the desires of our hearts, Lord, ito po yung ikakaloob mo sa mga anak mong sumusunod sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, may our hearts, may our life be so faithful. Maging obedient kami, Panginoon, sa pagsunod ng iyong salita. We will, Lord God, susundin namin ang kalooban mo. Hindi kami, Lord God, susunod sa kalooban ng mundong ito, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon Diyos. Turuan mo kami na manindigan sa aming pananampalataya, na manindigan, Panginoon Diyos, sa lahat ng iyong tinutulong sa amin. Hindi ito masasayang sa pangalan ni Jesus. At ito po'y paninindigan namin, Panginoon Diyos, hanggang sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Lahat kami magkakasama, lahat kami maligaya, Panginoon, na mararanasan, Lord God, sa muli mong pagbabalik, Lord. Masasabi mo sa amin, well done, my good and faithful servant, na maglilingkod kami ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong katawan, ano man po, Panginoon, ang mangyari. Ang church na ito ay dinindig, walang ibang itataas kundi ikaw lamang, O Diyos. And Lord, we are claiming for our DGC new building. Na Panginoon, ito'y tapos na. Ito'y nakasulat na, Panginoon Diyos, at tapos na in Jesus' mighty name. Ito'y napakagandang lugar, maluwag na lugar, kung saan marami sa amin, Panginoon Diyos, ang gagamitin mo upang mapagpala ang church na ito. This church, Lord, ay hindi mo basta-basta lamang. Kagaya po, Lord God, ng aming mission, Panginoon. Kami po yung evangelizing, glorious evangelizing church. Nahahayo at titindig sa iyong salita, at marami po, Lord, lahat sa amin ay gagamitin mo upang makakilala ang maraming tao. Salamat, Panginoon Diyos. We are claiming, oh Lord God, lahat ng kagandahan na niyo po pinagkakaloob sa church na ito. Salamat, Panginoon. We are claiming the victory ng lahat ng panalangin namin na ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba. Ito po aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Napagpala mo bang bawat isa? Tayo po'y dumako sa pagbibigay. Atin po ipres ang gawain ng Lord. Lahat na napagpala ay balik po natin yung pagpapala. Amen po.